Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa lahat po ng nakikinig ngayon ng ating programang FPCC o First Peacemakers Church of Cainta, Pagsambahay. Medyo matagal din tayong hindi nagkasama sa ganitong gawain. At ako po buong puso nagpapasalamat na itutuloy po natin ang gawain ito. Binabati ko po lahat ng mga kapatiran dyan po sa First Peacemakers Church of Cainta. Pero hindi lamang yon, pati na yung mga ibang sumusubaybay sa atin. Katulad ng mga iglesia ng missionary outreach to the Philippines. Kayo po malugod kong binabati ngayong umaga. Nawa, itong araw na ito ay pagpalain kayo ng salita ng Diyos at ng kanyang presensya sa pagtitipon natin, bagamat magkakalayo ng tahanan. Alam ko naman na pinag-uugnay-ugnay tayo ng Banal na Espiritu. Isa lang, kumikilos ang Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya po, muli, binabati ko kayo ngayong umaga at atin pong pakinggan ang kanyang salita. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Santiago, Kabanata 1, Kapitulo 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo sa trono ng iyong biyaya at nagpapasalamat na kami ay tinipon mo puli sa isang gawain ito ng First Peacemakers Church of Cainta, Pagsambahay. Kami po ay nananalangin na bagamat ito online lamang, Ama, pag-isahin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Alam po namin na dahil sa Banal na Espiritu, bagamat kami magkakalayo, O Lord, alam namin na kami pinag-uugnay-ugnay niya. Kaya po sa oras na ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, dinadalangin namin na ikaw ang siyang magbubukas ng aming isipan at ng aming puso upang matanggap namin ang mga biyayang galing sa iyo at sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen.
Growth in the midst of adversity. Paglago sa kalagitnaan ng paghihirap. Ito po ang mensahe natin ngayong araw na hinango natin sa Santiago chapter 1 verse 12, James chapter 1 verse 12. At sa Mabuting Balita, Biblia, ito po yung pagkasalin niya. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sa New International Version, ganito naman po yung pagkasalin. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Yung salitang persevere po dito ay kinuha po dun sa salitang Griego na hupomeno. Nang ibig sabihin nito ay to remain bravely, constantly, under whatever the pressure is that has come into our lives. To remain bravely, constantly, under whatever the pressure is that has come into our lives. Kung ilalapat natin yan sa ating buhay bilang mananampalataya, nagpapatuloy ibang tiwala sa Diyos, bagamat anumang paghihirap ang pagdaanan natin sa buhay. Yung ano po na ito, yung message na ito ni James, sulat niya po ito sa mga Kristiyano o sa mga nagtitiwala kay Kristo Jesus sa nagaling sa Jerusalem. Kaya lang na-scatter sila sa Macedonia, mga nation sa Macedonia, dahil sa persecution, dahil sa pag-uusig na ginagawa ng Imperyo ng Roma. Kaya para po maabot sila, sinulatan sila ni James. At ito yung sulat na binigay sa kanilang lahat. Ang mga sinulatan niyang ito, mga may hirap po ito na churches at mga spiritual community, poor and suffering churches and Christian communities. At ito rin ang message niya rin sa mga poor and suffering churches and Christian communities ngayon. Kasi meron pa rin ngayon yan talagang dumadaan sa ganitong mga pagsubok. Kung nabasa nyo yung 7 iglesia sa aklat ng pahayag, yung sa Revelations chapter 2 and chapter 3, yung isang isang church doon ay yung Smyrna, the poor and suffering church in the book of Revelations. At ito in-encourage ito ni Kristo Jesus pinalakas sila. Sabi sa pahayag chapter 2 verse 9 and 10, ito yung mensahe ni Kristo sa kanila. Nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. So, tignan mo
pag ikaw talagang dumadaan din sa ganitong season o panahon sa iyong buhay Kristiyano, makikita mo naroon ng Panginoon Nandun si Kristo Jesus na nag-i-encourage sa atin, nagpapalakas sa atin. Sabi dito sa verse 9, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Ang totoo'y mayaman ka. Ngayon, bakit nasabi ito ni Kristo Jesus? Bakit sila kinilalang mayaman ng ating Panginoon? Mayroong mga ilang bagay na gusto kong i-share dito sa inyo. Una, suffering will ultimately bring glory to God. Yung pinagdadaanan nating paghihirap, yung pinagdadaanan nating mga bagyo sa buhay natin, ano po? Ito ultimately magbibigay ng papuri sa Diyos gagamitin ka ng Panginoon upang maitaas ang kanyang banal na ngalan. Sa paanong pamaraan? Gagawa siya ng miracle sa life mo. Para sa pamamagitan ng buhay mo, maitataas ang kanyang pangalan. Because people will look at you at sila'y magpupuri sa Diyos. Aba, iba pala yung kanyang Panginoon. Sa John chapter 9, merong isang nilalang doon na pinagaling si Kristo Jesus. Pinagaling ni Kristo Jesus. Pero yung bulag na ito, naging bulag na since pinanganak pa siya. Since birth, he is already blind. Pagkatapos siyang bago pa siya paggaligin pala, sinabi ni Kristo Jesus kung anong purpose ng nilalang na to. Sabi niya sa 1 chapter 9 verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Many times, God will use suffering in our lives to bring glory unto His name. At hindi lamang yon, kikilos siya, gagawa siya ng isang himala sa buhay mo upang yung mga tao ay magpuri din sa Panginoon. So yun yung una. Suffering will ultimately bring glory to God. Pangalawa, na gusto ko i-share, suffering can enhance our witness for Christ. Suffering can enhance our witness for Christ. Lalong pagtitibayin niya yung ating pagiging saksi ni Kristo Jesus, saksi ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan sa ating buhay. Suffering can enhance our witness for Christ. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 11, sa Mabuting Balita Biblia uli, babasahin ko, sabi niya dito kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Si Apostol Pablo nagsasalita. Ngunit di kami nalulupig. Kuminsay, nababagabag kami. Ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Ganito katindi buhay nila Verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahahayag ang kanyang buhay. Nung humayo si Apostol Pablo kasama ng mga ibang mga ibang mananampalataya, hindi naging madali ito, inusig sila
Talagang dumaan sila sa matinding sa matinding pag-uusig. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Tapos sinabi niya pa dito, kahit na dumaan kami sa ganitong suffering, alam namin na yung nangyayaring ito sa amin ay sabi niya, upang sa aming katawang may kamatayan ay maahayag ang kanyang buhay. In other words, Paul is saying that the suffering he has endured will ultimately be used for the spread of the gospel. Yung ebanghelyo talagang lalo pang mapapalaganap, lalo pang maahayag dahil sa kanilang pinagdadaanan ito. Tignan mo, parang parang yung isang bagay na tinitingnan ng mundo na masama, ginagamit ng Panginoon sa isang positibong bagay upang sa pamamagitan nito marami pang makakatanggap ng kanyang pag-ibig at ng kanyang biyaya ng kaligtasan. So yun yung pangalawa. Pangatlo, God uses suffering to develop godly character. Godly character. Patience, endurance, humility, sinabi na mismo sa teksto natin ito. Pero alam nyo, sa James chapter 1, verse 2 pa lang, verse 2 and 3, ito sinabi niya, mga kapatid, James chapter 1, verse 2 and 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ha? Verse 3, dapat ninyong malaman na napapatatag o napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ayun pala. Kaya sabi niya, magalak kayo pag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasi sa pamamagitan na ito, tumatatag ang ating pananampalataya. Alam nyo, hindi mo malalaman o hindi mo madidiscover ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka nagkasakit tapos pinagaling ka. Diba? Hindi mo mararanasan yung kabutihan ng Diyos na tumugon sa iyong pangangailangan kung hindi ka dumaan dun sa tagtuyot, parang wala nang maasahang iba. So ito talagang ginagawa ng Lord sa atin . Sa mga pinagdadaanan natin ito na pagsubok, mas lalo natin siya nakikilala, nalalaman natin na totoo pala siya. Totoo pala ang kanyang mga pangako. Sa 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, sabi ni Pedro dito, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon lang naman hindi naman mahaba pagsubok . Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Verse 7 na ito. Gayon naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ganda nun, So kita mo talagang dumadaan talaga tayo sa mga pagsubok . Dumadaan talaga tayo sa suffering, paghihirap. Dumadaan talaga tayo sa tagtuyot na panahon sa buhay natin bilang mga born-again believers. Pero sa mga pagkakataong yon, nadidiscover mo, mas nakikilala mo kung sino ang iyong Diyos . Nakikita mo o nadidiscover mo o nararanasan mo na yung lahat pala ng sinasabi niya ay totoo. Na yung sinabi ni Apostol Pablo na for my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus.
totoo pala ito. Kasi nangyari sa iyo. Kaya sa pamamagitan nito, nade-develop yung character mo. Yung pag-uugali mo. Nagkakaroon ka ng pusong nagpapasalamat. Nagkakaroon ka ng pusong tapat. Tapos nagiging mapagkubaba ka. So, yun yung pangatlo. Pang-apat, sometimes God uses suffering in our lives to illustrate divine truth to others. Para ipakita sa iba na yung katotohanan ng kanyang mga pangako. Kasi nga, kung tumugon ang Panginoon, kung niligtas ka ng Panginoon sa yung suffering na ito, o kung ikaw itinawid niya, isang miracle yun Makikita ng tao yun Papakita na tapat pala talaga ang Diyos. Tapat pala talaga. So sa pinagdadaanan mo ito, makikita. Of course, merong negative part dito sa mga pagkakamali na minsan nagagawa natin. Minsan winawarningan tayo ng Lord, napaulit-ulit pero nangyayari pa rin. Natatanggap natin yung consequences Ito naman yung isang negative part ito, no? Pero positibo pa rin sa iba kasi may natututunan ka dito na pagdaan ng consequences na to, bigla ma-realize mo na nga pala, dapat nga pala nagtiwala ako sa Panginoon o nagpatuloy na lang akong umasa sa Kanya. Kundi sana hindi ko tinatanggap ang consequences na to. So, yun yung isang negative part doon. Panglima, na-mention ko na rin, God uses suffering to more fully manifest the sufficiency of His grace. God uses suffering to more fully manifest the sufficiency of His grace. Ibig sabihin yung sinabi ni Kristo kay Pablo na my grace is sufficient for you. Kasi meron nga siyang hinihingi, Panginoon, alisin mo to sa akin. Itong katugunan niyan, yung biyaya ko, sapat ito sa'yo. Mas nadidiscover mo to Talagang dadaan sa buhay mo, mararanasan mo, tapos makikita mo, ito'y totoo. Madidiscover mo na yung sinabi niya kay Apostol Pablo na my grace is sufficient for you. Totoo pala to. Talagang sufficient talaga. Sapat talaga para matugunan ang lahat ng pangangailangan mo araw-araw at matugunan ang mga problemang pinagdadaanan mo sa buhay. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Si Kristo pala nagsabi nito. Sabi niya kay Apostol Pablo, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Ito sabi naman ni Kristo, sabi naman ni Apostol Pablo. Basahin ko ulit ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, sabi ni Kristo Jesus. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Tapos ang tugon ni Apostol Pablo, kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Now that you know all these things, what do you do in the midst of adversity? Ngayon, alam mo na lahat ito, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, anong gagawin mo pag dumaan ka na sa mga bagyo sa iyong buhay o sa mga adversity, sa suffering o sa pag-uusig? Anong gagawin mo? Una, embrace your adversity. Yakapin mo ito. Kasi nga may plano ang Diyos dito para sa iyo Magandang plano niya Bagamat nasasaktan ka, may magandang plano ang Diyos na pagka ikaw nakatawid dito ibang klase kang ibang
ibang kalidad ka na ng isang born-again believer. Kaya embrace your adversity. Nung yakapin mo ito, tanggapin mo. Magpasakop ka kay Kristo Jesus. Sabi sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. O, tignan mo, magdaranas kayo ng kapigatian. Sabi sa NLT, merit trials and sorrows. Magdaranas kayo ng maraming kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Si Kristo nagsasabi nito sa atin. Sabi niya, sinasabi ko ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Tapos ang katotohanan, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, napagdaanan niya na to. Nagtagumpay siya. At kung siya'y nakatawid, itatawid ka niya rin dito. Itatawid ka niya rin sa iyong mga pinagdadaanan. So, embrace your adversity. Pangalawa, maintain a joyful attitude. James 1. Chapter 2, dito dun sa Santiago, sinabi na, consider it joy when you encounter trials and temptations. Consider it joy. Pakahirap naman yan, Pastor. Di ba ang hirap, dumadaan ka nga sa kabigatian, tapos sinabi, consider it joy, magalak ka. Alam niyo po, ang nagbibigay naman sa iyo ng kapangyarihan na harapin ito ng ganitong klaseng pag-uugali o kalidad ng pag-uugali yung banal na Espiritu. Siya nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng kagalakan. Isa pa, yung kagalakan naman sa atin, hindi nawawala yan. Yung saya nawawala, kaya lang yung galak, nasa loob yan, Espiritu yan. Na kahit na dumaan ka sa paghihirap sa iyong buhay, nananatili yan, yung kagalakan. Kaya sabi niya, consider it joy when you encounter trials and temptations. Pinapaalala niya sa atin the joy of the Lord is our strength. So maintain a joyful attitude. Pangatlo, submit to God. Submit to God. Magpasakop ka sa Panginoon. O magpasakop ka kay Kristo Jesus. Kasi mas alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo at mas alam niya kung ano ang gagawin para sa mga pangyayaring ito sa buhay mo. And He know what is best for you. Submit ka lang sa Kanya. Tiwala ka. At hindi ka magsisisi. Pang-apat, ito maganda ito. Turn your adversities and worries into prayer. Turn your adversities and worries into prayer. Instead na magmukmuk ka o kaya talagang magalit ka o kaya talagang mag-dwell ka na matagal dun sa problema mong ito, isip mo na lang, binibigyan ka ng matinding kabigatan sa iyong katawan, sa iyong espiritu at sa iyong damdamin, sa iyong puso, sa iyong pag-iisip. I-convert mo na lang sa panalangin lahat ng mga sama ng loob mo na yun. Sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So tignan mo, Sabi ng Panginoon, instead na mapalisa ka dyan, lumapit ka na lang sa Panginoon. Dalhin mo, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kapangangailangan. Ngayon, sinabi niya ba na tutugunin niya agad? Siyempre, nadinig niya na to at may tugon na siya. Pero bago mo matanggap ang tugon na yon, ang una mong matatanggap muna kapayapaan
Ayun ang mga kailangan mo eh. Kapayapaan ng Diyos. Kasi pag wala yung kapayapaan, hindi ka makatulog. Kung ano ang iniisip mo, napaparalyze ka na. So the first thing that God gives you, when you turn your adversities and worries into prayer, is the peace that surpasseth all understanding. Ang di malirip ang kapayapaan na si Kristo lang ang nakapagbibigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pag nasa iyo yung kapayapaan na yun, bagamat ikaw ay dumadaan sa matinding adversity o worry sa buhay, nakakatulog ka na maayos. Meron kang kapanatagan. Kaya alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tatapusin ko ang mensaheng ito sa encouragement ni Apostle Pablo sa Roma chapter 8 verse 17 to 18. At ito ang sabi niya: At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagbana ng Diyos at kasamang tagapagbana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian na mahayag sa atin balang araw. Hallelujah! Tignan mo yung kapigatian na yan at pagtitiis na yan maikling panahon lamang yan. Pero yung kaluwalhatian na matatanggap natin, eternal na yan. Eternal na. Magpawalang hanggan na yan yung tatanggapin natin na kaluwalhatian na galing sa Diyos. Sana po meron tayong nakuha o napalakas tayo ng mensaheng ito. At sana po tayo din po patuloy na yung mga kapatid dyan na dumadaan sa mga kahirapan o pagtitiis o kaya kapigatian, nawa ito talagang magpalago sa atin. Tulad ng title natin ngayong umaga, o ngayong araw, paglago sa kalagitnaan ng paghihirap. My prayer is that you will grow in the midst of adversity. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa mensaheng natanggap namin ngayon. Hinihingi namin, Ama, na maghari ka sa aming buhay. Yung aking mga kapatid na dumadaan ngayon sa mga matitinding pagsubok, O Lord God, may plano ka maganda sa kanilang buhay. Isakatuparan mo ito, Panginoon, for the glory of your name. At sa pamamagitan nito, lalo pa silang lumalim sa kanilang pananampalataya, lalo pang tumaas ang kalidad ng kanilang buhay, Panginoon, bilang isang anak mo. At higit sa lahat, Panginoon, lalo pa nilang ma-discover o maranasan ang katotohanan sa iyong salita. Dahil po, ikaw ay kikilos sa kanilang buhay, mag-i-intervene ka. Salamat po, Panginoon. Reach out, O Lord, to them. Reach out to them. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na kami tinipon mo dito po sa aming pagsambahay. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensaheng aming natanggap. Nawa ito'y tungi mo sa aming puso. At ito, O Lord, magpalakas sa amin sa panahon na kailangan namin, Panginoon, ang gabay mo. Mapaalala kami, Ama, ng mga nadinig namin na iyong mga salita at ito mag-encourage sa amin. Salamat din po, Panginoon, na kami nakapagtitipon ng gawain ganito dahil po sa teknolohiya. And we pray, O Lord, na ano man ang mangyari, Panginoon, yung
First Peacemakers Church of Cainta, magpapatuloy, Panginoon, na magtipon sa kanilang sa buong buhay as a spiritual community, O Lord God. And we thank you, Lord, na nagawa namin ito kahit na po mayroong mga unforeseen events na nangyari po dun sa aming lugar na talagang mahirapan na kami makapag-gather, pero salamat din kasi dahil po sa teknolohiya kami po nakakapagtipon. And we pray, O Lord, na yung lahat ng magkakasama ngayon, lahat ng nanood, lahat ng mga kapatiran, O Lord, i-bless mo sila. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, at salamat din, Panginoon, sa katapatan mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na tagapagligtas at Panginoon naming lahat. Amen at Amen. Nag-break ako ng konti para sa benediction, baka kasi paghiwalayin ninyo eh. Ito na yung benediction. Ibibigay ko na po ang benediction natin ngayon sa umagang ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Pagpalang araw sa bawat kapatiran. God bless you.